magsimula na po tayo? Okay. Ano po ba ang importante? Yung seed o yung soil? Yung mga farmer na narito, yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim dito, ano ba mahalaga? Yung binhi o yung lupa? Yung soil o yung seed, no? Okay. So, tingnan po natin, makikinig po tayo mabuti, makikita po natin kung ano ang mahalaga sa bagay na ito, no? Dito po sa Matthew 13, pinakita po dito yung 4 na bahagi ng lupa. Na tingnan po natin kung saan tayo naroroon. No? May 4 na bahagi ng lupa na present din sa churches. Sa lahat ng mga iglesia, may yung bahaging ito, yung different kind of soil ay nahayag dito sa lahat ng churches ng ating Panginoon. Number 1, ano po yung number 1 na tinutukoy dito sa Matthew 13 na isang bahagi ng lupa? Number 1, yung tabi ng daan. Paki-flash, no? Sabi po diyan sa Matthew 13, okay, babasahin ko po sa inyo sa verse 3, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinasabi niya, may isang magsasakang luwabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang maibon at tinuka ang mga yaon. Mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa noon. Sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalalaglag sa matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito. Ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-tig 100, may tig-60, may tig-30. Makinig ang may pakinig. At sa verse 18 hanggang 23, ganito naman po ang sinasabi. Ito yung paliwanag sa talinghaga na ito. Sabi sa verse 18, makinig kayo at unawain kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya'y katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. 20. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa batong lupa ay ang taong nakinig na mensahe na kaagad na siyang tumanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang tong nananatili at pagdakay ang dating na mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe. Agad niya siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. 22. Ang binhi namang nahulog sa may matinik na halamanan ay mga taong nakinig na mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang ang kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong duminig at umunawang mabuti na mensahe, kahit ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Excuse me. Okay. So, may 4 na lupa, klase ng lupa na pinaroonan ng binhi. Una, sabi, tabi ng daan o yung tinatawag na wayside. Pangalawa ay sa batuhan. Yung batuhan ay yung stony soil. Pangatlo ay sa dawagan o thorny soil. At panghuli ay yung sa mabuting lupa. Okay, so paliwanag natin. Yung sower na tinutukoy po dito o yung farmer, siya po yung naghahasik ng binhi. Maybe sa oras na ito nang nangangaral ang ating Panginoon, nakita niya. May nakita siya doong bukid na kung saan merong farmer na naghahasik ng binhi. No? So yung sower o farmer ay tumutukoy po ito sa spiritual na kalagayan ay sa mga taong ginagamit ng Diyos
na nangangaral ng kanyang salita o nagbabahagi ng kanyang salita. Ako ay sa kasalukuyan, ako po ay isang sower, naghahasik ng binhi. Okay. Number 2, the seed o yung binhi. Yung binhi na tinutukoy dito o yung seed ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang pangatlo ay yung soil o yung lupa. Ito yung pinuntahan ng binhi, no? Ito ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan ay sitwasyon ng puso na kinalalagyan ng binhi. So, ito yung sitwasyon ng puso ng mga taon na kung saan dito inihasik ang binhi. At pang-apat ay yung ibon. Sino naman yung ibon? Yung ibon po ay yung magnanakaw ng binhi. Walang iba kundi si Satanas. Na ang kanyang objective ay nakawin, agawin, kuhanin yung salita ng Diyos na itinatanim sa atin. Okay? So, dumako muna tayo dun sa binhi na nahulog sa tabing daan. Actually, yung binhi na nahulog sa tabing daan, ano po bang ibig sabihin ng tabi ng daan? Ito po yung wayside. Ito po yung daan na laging dinadaanan ng tao. Di po ba sa bukid? Pagka sa bukid, meron po doon yung daan na ginagawa ng mga farmer. At yung daang ito po yung laging dinadaanan ng mga tao. Kaya po, dahil laging dinadaanan, tumigas yung lupa. Ang tawag dito, ano po tawag doon? Tama po kayo, pilapil. So, sa bukid, may pilapil. Napakailiit lang. No? Kami, minsan pa nagpa-follow up kami, namimilapil po kami. Maingat po kami, nagbabalanse, baka mahulog. No? So, pilapil. Ito yung tabi ng daan. May binhi na napunta doon sa tabi ng daan. At ngayon, ang klase ng lupa doon sa tabi ng daan, iyon ay matigas. Pag ang binhi ay nahulog sa isang matigas na lugar, sa matigas na lupa, papasok po ba yung binhi? Hindi. Mananatiling sa ibabaw lamang. Hindi siya babaon, no? So, ano ang sabi? Dahil yung binhi ay nasa ibabaw lang ng lupa, dumadating yung matakaw na ibon. At ano ginagawa ng ibon? Pag nakita niya yung binhi, dahil matigas ang lupa, kukunin niya yung binhi at kakainin niya yung binhi. Saan na napunta yung binhi? Saan na napunta yung binhi? Wala na. Nakain na ng matakaw na ibon. Now, yung matigas na lupa, ito po ay kumakatawan sa kalagayang espiritual sa matigas na puso. Sabihin po natin lahat, matigas na puso. Okay, nasa church din sila. So, sabi ko nga kanina, itong 4 na binhi na ito, o 4 na soil na ito, o uri ng lupa na ito ay makikita sa iba't ibang iglesia, iba't ibang churches. So yung tao na merong matigas na puso ay naroroon din sa church. No? Ibig sabihin, nakinig din siya ng salita ng Diyos. O nakikinig din siya ng salita ng Diyos. Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Okay. Ganon din siya nakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa pakikinig ng salita ng Diyos, pasok dito, labas sa kabila. So pagpasok dito, labas dito, may naintindihan ba? May naunawaan ba? So dito, sa isang matigas na puso, matigas na lupa, no? Hindi inunawa ang salita ng Diyos. Dahil hindi makapasok ang salita ng Diyos sa puso niya, dahil matigas ang puso niya. Hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. They didn't understand the Word of God. Bakit? Dahil hindi niya inunawa. At dahil hindi niya inunawa, pumaparoon ng masama. Sabi sa verse 4, dumadating ang ibon at kinakain ang binhi, referring to the thief, who is Satan, the devil. Sa John 10 verse 10, na ang objective niya is to steal,
to steal the precious Word of God. Yung pinakamahalaga ang ninanakaw niya. Yung pinaka-importante ang ninanakaw niya. Ano ang pinaka-importante dito sa church? Yung salita ng Diyos na binabahagi sa atin. Yun ang pinakamahalaga. At yun ang ninanakaw niya. And the purpose of the devil is to steal the Word of God sown. Yung iniahasik na salita ng Diyos ay pilit na pilit niyang gustong kunin at nakawin sa inyo. At kung pakakawalan mo, hindi mo unawain, hindi mo iintindihin, maagaw yan ni Satanas. Makukuha niya yan. Ano ang purpose niya? Tandaan niyo po ito, gawin po nating memory verse, Luke 8 verse 12. Ano ang purpose ni Satanas? Bakit niya ninanakaw ang salita ng Diyos? Upang huwag tayong sumampalataya at huwag tayong maligtas. Biruin niyo? Ayaw niya na tayo sumampalataya. Dahil kung mananampalataya ka sa Diyos, sa salita ng Diyos, tiyak maliligtas ka. Kaya, ang object ni Satan, kaya ninanakaw niya ang salita ng Diyos para tayo ay huwag sumampalataya at huwag tayong maligtas. Tama nga sa katabi mo kung gusto niyang maligtas. Bro, gusto mo bang maligtas? Sis, gusto mo bang maligtas? No? Sabi sa Roma 10:17, faith cometh by hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Once na ikay nakikinig ng salita ng Diyos at inuunawa mo ang salita ng Diyos, may pagkakataon ka na sumampalataya at maligtas. Kaya nga, ano ginagawa ng devil? Ayaw niya ng mga tao ay maniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Hello? Hello? Ayaw niya na maniwala tayo sa Diyos at sa salita ng Diyos. At higit na ayaw niya na sundin mo ang salita ng Diyos at tuparin mo o i-apply mo ang salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Naintindihan? Ayaw niya. Ayaw niyang manampalataya ka. Ayaw niya na sundin mo ang salita ng Diyos. Ayaw niya na i-apply mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, ano ginagawa ni Satanas? Pinapatigas niya ang ating mga puso. Kaya nga mga kapatid, ganun na lang kung bakit kami ganun na nag-aakay sa inyo na makinig kayong mabuti ng salita ng Diyos. Na hanggat maaari, huwag kayong magpaabala sa anuman o sa kanino man dahil napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Papayagan kayo ni Satanas na umaten. Papayagan kayo ni Satanas na makinig. Umupo dyan. Pero ayaw niya na sampalatayanan mo at i-apply mo yung salita ng Diyos na yung napapakinggan. Kaya ang ginagawa niya, dinidistract niya tayo. Uy, wag kang makinig, wag kang makinig. Matulog ka. No, ganyan ang ginagawa ng away. No? So, ibig sabihin, wag tayong padaya. Kung meron distraction, wag nating tingnan, wag tayong bumili sa binibenta ni Satanas na distraction. Makinig tayong mabuti dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. No? Pag hindi nakapasok ang salita ng Diyos sa ating mga puso, hindi tatalab sa ating mga buhay. Walang epekto ang salita ng Diyos. Kaya kahit magsimba ka na magsimba, linggo-linggo, walang epekto sa salita ng Diyos. Bakit? Pasok dito, labas doon. Amen? Naunawaan natin, gamat sinasabi sa Bible sa Hebrews 4, verse 12, na ang salita ng Diyos ay gaya na isang tabak na may 2 talim. Ang salita ng Diyos ay gaya na isang tabak, gaya na isang sword, gaya na isang kutsilyo
na magkabila ang talim. Ibig sabihin, matalas. At ang sabi sa Biblia, sa Hebreo 4, talatang 12, bumabaon sa ating mga puso, bumabaon sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, na madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng ating mga puso. Ibig sabihin, matalas ang salita ng Diyos. Hello? Hello? Kung matalas, ibig sabihin, pwede tayong masaktan. Bakit? Pwede tayong masaktan. Minsan pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sino na sa inyo, nang makinig kayo ng salita ng Diyos, naranasan nyo ng masaktan? Taas ang kamay, yun, nasaktan na. Nasaktan na. O magsabi ng amen, yun, nasaktan na. Bakit? Kasi matalas, matalim ang salita ng Diyos. Minsan nasasaktan tayo pag tinutuwid tayo ng Panginoon eh. Diba? Pero hindi bali nang masaktan. Basta't matuwid lang ang buhay natin. Hindi bali nang masaktan, basta't mabago lang. Magkaroon lang ng transformation at pumasok tayo sa langit. Amen? Amen? Diba? Minsan pag kayo, sinisermo na ng magulang nyo, nasasaktan kayo. Diba? Pero okay lang na masaktan kayo. Kasi yun ang paraan ng Diyos para baguhin tayo. Matransform tayo. No? Kapag ang puso mo ay gaya ng bato, pusong bato, hindi babaon ang salita ng Diyos sa iyong espiritu. Kahit anong gamit ng salita ng Diyos, wala nang epekto. Bakit? Matigas na ang puso eh. Dumadating yung mga tao sa church ay nagkakaroon ng gaytong puso. Matigas na puso. Na hindi na matablan ng salita ng Diyos. Kahit anong preaching na, yes, brothers and sisters, 25 years na po ako nagpe-preach sa lugar na ito. Mula nang itayo ang church, malapit na po ang ating anniversary. Ang ating anniversary ay gaganapin natin sa September 1, 2024. No? So, ibig sabihin, 25 years na po tayo. So, 25 taon na rin po akong nangangaral na salita ng Diyos. Ang dami ko nang naipangaral na salita ng Diyos, mga kapatid. Ang tanong, nabago ba ang buhay natin sa mga salita ng Diyos na narinig natin? Dapat magkaroon tayo ng pusong malambot na handang patuloyin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Bakit? Kapag matigas ang ating mga puso, kapag kagayo tayo ng wayside o yung soil o lupa na matigas, alam nyo, merong unbelief sa pusong yan. Hindi basta-basta naniniwala. Hindi totoo yan. Mali yan. Kinokontra agad yung preacher. No? Mali yan. Pangalawa, ano pa? May pagwawalang bahala. Kapag matigas na ang puso natin, meron ng pagwawalang bahala. Ano yung pagwawalang bahala? Ano sabihin niya? Ano kung makapasok ako sa impyerno? Ano paki mo? Ganyan ba ang puso natin? Pag minsan narinig mo yung tinuturuan ka ng Diyos, tinutuwid ka ng salita ng Diyos, ano pa sasabihin mo sa preacher? No? Ano kung papasok ako sa impyerno? Ano paki mo? Wag na wag na wag na wag. Wag niyong hahamunin ng Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Tama? Pangatlo, may katigasan ang puso ng mga taong nandoon sa tabi ng daan, sa wayside. Kaya hindi makatuloy ang salita ng Diyos dahil may katigasan. Ano sasabihin ng mga taong nandoon? Basta dito ako masaya. Gagawin ko gusto ko. Hello? Naunawaan po ba natin? Ano yung pinagsasasabi mo na basta dito ako masaya? Gagawin ko ano gusto ko. Bakit? Matigas na ang puso niya eh. Ayaw ng tablan ng salita ng Diyos. Ano yung sinasabi mong dito ka masaya? Masaya ka nga pero nasa kasalanan ka. Do you think ito ang kasayahan na mula sa Panginoon? Deceive ang mga taong kinikilay yung kasayahan na
nasa Kanya ay galing sa sanglibutan at galing sa ipapahamak ng Kanyang kaluluwa. Pang-apat, manhid ang puso ng taong naroon sa matigas na daan. Walang pakiramdam. Hindi na tinatalabyan ng salita ng Diyos kahit anong gamit ng salita ng Panginoon. At hindi lumalago yung mga taong nandito sa gitong uri ng lupa dahil wala ang salita. Pag wala tayong salita dito, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo lalago sa kalagayang spiritual. No? At dahil walang salita, walang buhay. Bakit lang tayo nagkakaroon ng gana sa pakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nagkakaroon ng gana sa pananalangin? Bakit tayo nagkakaroon ng gana sa pagbabasa ng Biblia? Dahil nasa iyo ang buhay. At ang buhay na ito ay si Kristo Jesus. Kung wala sa iyo ang buhay, delikado. Bakit? Ang kasunod niyan, kamatayan. Death comes when there is no life in us. Darating ang kamatayan. Yung tinutukoy kamatayan ay hindi lamang physical na kamatayan, kundi eternal na kamatayan habang buhay na paghiwalay sa Diyos. Nabubuhay ka nga sa mundong ito, pero malayo ka sa Diyos. Mapanganib ang buhay na malayo sa Diyos. Amen? Mapanganib ang buhay na wala si Kristo sa puso mo. At delikado ang buhay na malayo sa Panginoon. Binhi na nahulog sa batuhan. Sino naman sa kalagayang spiritual, yung mga binhi na nahulog sa batuhan, sa stony soil. Ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng lupa na mabato? Okay, tatanungin ko sa kayo, pag ang binhi nahulog sa mabatong lupa, tutubo po ba yung binhi? Ha? Tutubo? Sige, taas ang kamay, magbutuhan tayo. Sino nagsasabing tutubo yung lupa? Itutubo yung binhi dun sa mabatong lupa. Taas ang kamay. Sasabi nagtutubo. Sino nagsasabing hindi tutubo? Taas ang kamay. Iba-iba. Yun ang sabing, hindi ko alam dahil sa dalawang kamay. Maging ano tayo, honest tayo. Kung hindi nyo alam, okay, taas ang kamay. No? Sige. Alam nyo, yung binhi na nahulog sa stony ground o sa stony soil, mabatong lupa, tutubo rin yung binhi. Pero, sandali lang. Pag dumating yung malakas na ulan, at pag dumating yung matingkad na araw, masikat ng araw, namamatay yung binhi. Tama po ba? Bakit? Kasi mababaw lang yung pagkatanim dahil mabato Tama? No? So, ibig sabihin, ito yung mga taong nakinig din ng salita. Pero, hindi nagtagal. Kakalungkot. Maraming ganyan sa church. Oo, ang saya-saya pang tinanggal. Sila yung mga emotional na tao. No? Tuwan-tuwa. Wow, bless na bless ako. Pastora, bless na bless ako sa turo mo. Ay, ang ganda. Hello? No, ganyan sila. Too emotional. Pero pagdating ng mga tukso, layuan mo ako. Naku po, patay na. Pag dumating ng tukso, mga problema, pag-uusig, pagsubok, anong sabi? Natitisod sila at umaalis. Iniiwan na ang Panginoon. No, ibig sabihin, gayon yung mga tao nasa stony soil. Sa sandaling panahon. Diba? Marami tayong nakasama na dito. Nagpatotoo pa nga sa harapan.
Bakit? Dahil hindi nila iningatan ang salita ng Diyos sa puso nila. Nang dumating ang pagsubok, nang dumating ang tukso, nang dumating ang mga pag-uusig, ano nangyari? Umalis na sila. Nawala na sila sa Panginoon. Hindi na nila tinanggap muli ang salita ng Diyos. Sila yung mga taong hindi man lang naging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. No? Pag dumating yung mga hardship, yung mga paghihirap, yung mga matitinding problema, nawawala na sila. Mga kapatid, tandaan nyo, kahit tayo, lahat po ng taong na naririto, makinig po tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Lahat tayo, may mga pagsubok sa buhay. May mga problema na dumarating sa buhay natin. Kristiyano man o hindi Kristiyano, may mga problema, may mga pagsubok yan. Hindi pinangako ng Diyos, pag nag-born again ka, hindi ka na magkakaroon ng problema. Diba? Nung na-born again tayo, nagkaroon pa ba tayo ng problema? Yes! Mas malalaki pa ang problema eh. Hindi sinabi ng Diyos, pag naging born again ka, mawawala na yung problema mo. Hindi sinabi ng Diyos, pag na-born again ka, hindi ka na magkakasakit. No. Dumadating pa rin dahil nandito tayo sa bulok na mundo, sa magulong sanlibutan, dumarating kahit Kristiyano ka, nagkakaproblema. Nagkakaroon ng sakit. Nagkakaroon ng mga pag-usig, pagsubok, mga tukso. Pero, ano ang pinangako ng Diyos? Ano ang pinangako ng Diyos? Pinangako niya? Ang pinangako ng Diyos, I will never leave you. Amen? Yan ang pinangako niya. Oo! Lord, tanggap ko! May problema darating sa buhay ko. Tanggap ko may pag-uusig. Tanggap ko may mga tukso. Tanggap ko may darating na hindi magandang bagay sa buhay ko. Tanggap ba natin? Tanggap nyo? Pwede. Dahil hindi tayo exempted yan. At huwag kayong matakot kung dumating man sa inyo yung mga bagay na yan. Bakit? Dahil pinangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Amen? Amen. 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 So, normal lang. Kaya kung bago ka lang dito sa church at ngayon ka lang nakakapakinig ng salita ng Diyos, magpatuloy ka. Kahit may dumadating na ganyan, sasabihin ng iba, nag-born again ako. Kala ko pag nag-born again ako, yayaman na ako eh. Kala ko pag nag-born again ako, wala nang problema. No. Darating pa rin. Pero pinangako sa atin ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Pangatlo, yung binhi na nahulog sa thorny soil o sa dawagan. No, ibig sabihin, pag madawag, magulo, maraming mga damo nakasabay na tumutubo ng binhi. At ano nangyayari sa binhi? Nasosuffocate ang binhi. Alam niyo ibig sabihin na nasosuffocate? Ha? Ano yung nasosuffocate? Naiinis yung binhi. Iniinis ng mga nakapalibot sa kanyang basura, nakapalibot sa kanyang mga damo. Ito ay mga gawa ng kaaway para tayo ay inisin. Diba? No? Kaya nga yung mga taong nandyan sa kalagayan thorny, sa madawag na lugar, gaya siya, iniinis siya para hindi magpatuloy. May mga tao bang umiinis sa atin? Hindi mo kaya magpatuloy. May problem. Hindi mo makakaya yung mga pagsubok na yan. Diba? May mga nang-iinis sa atin. May mga tumutokso sa atin na ginagawa para tayo ay umalis sa Panginoon. Huwag manatili sa Diyos. Huwag manatiling makinig sa salita ng Diyos. Huwag manatiling sumunod sa Panginoon. No? So, ibig sabihin ito yung mga taong walang commitment. Na para po silang kung saan umihip ang hangin, doon sila.
Wala silang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya pag dumating yung mga bagay na umiinis sa kanila, humihiwalay agad sila sa Panginoon. Kaya ito yung dahilan. Kaya minsan, yung mga katabi nyo dati, nung nakaraang buwan, katabi nyo nung nakaraang mga buwan, pero hindi na nyo nakikita. Kasi bakit? Hindi sila nagtagal. Hindi nila pinayagan ang salita ng Diyos ay unawain nila, tanggapin nila at i-apply sa buhay nila. Naunawaan po ba natin? Dapat yung panghuli, yung good soil, mabuting lupa. Dito, ninanais ng Diyos, masumpungan ang ating mga puso. Binhin na hulog sa mabuting lupa. Ito yung puso na nagre-response positively, no? And appropriately, no? Positive ang kanilang response. At tama ang kanilang response sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nakakatuloy sa puso nila, nagpe-penetrate, bumabaon sa kanilang mga puso, at nag-uugat. Sila yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos na may kagalakan. Masaya silang nakikinig ng salita ng Panginoon. O sige pa, praise God. Sige pa, pastora, ano pa? Gustong-gusto ko yung pinakikinggan ko. No? Nakikinig sila with joy. Iniintindi lang mabuti ang salita ng Diyos. Tinatanggap nilang mabuti at mabilis na tinatanggap ang salita ng Panginoon. Kaya nga madali sila mag-amen. Amen po ba? Amen po ba? Yun, ang sagot nila, amen. They keep the word of God in their heart. Pinatutuloy nila ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Psalm 119 verse 105. Ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mga kapatid, kung ang salita ng Diyos pinatutuloy natin sa ating mga puso, tayo yung Kristiyanong nakapagtatagumpay sa kasalanan. Amen po ba? No? So, obey the word of God. Sila yung masunuran sa salita ng Diyos. Ina-apply ang salita ng Diyos. Ito yung lugar na kung saan ang salita ng Diyos ay lumalago. Ang salita ng Diyos ay namumunga. Actually, mga kapatid, pagkatapos na mapakinggan natin ang salita ng Diyos, ine-expect ng Diyos na ipamuhay natin at tayo magbunga. Ano yung ine-expect ng Panginoon? Ano yung hinahanap ng Diyos sa atin after na mapakinggan natin ang kanyang salita? Ine-expect niya na ipamuhay natin ang kanyang salita at ine-expect niya na tayo ay magbunga. No? Possible, may mga tao na nasa church, possible yung nakinig ng salita ng Diyos. But, Sunday after Sunday, nandun, nakikinig. Pero ano nangyari? Pag sila'y umalis, nalilimutan na nila kung ano yung mga napakinggan nila. Kaya minsan, ano nangyari? Hindi nila na-apply ang salita ng Panginoon. No? Maybe you are attending the church for 25 years, dahil magta-25 years na tayo sa biyaya ng Diyos. Pero kung hindi natin tinutupad ang salita ng Diyos na ating napakinggan, it was a wasted years. Sayang lang. Huwag nating sayangin yung mga salita ng Diyos na naririnig natin sa lugar na ito. Actually, sabi nga po diyan sa Bible, napakaganda ng Matthew 13. Di ba assignment natin yan, basahin natin Book of Matthew. Ewan ko sa inyo kung may nakabasa na nito. Pero kung inyong babasahin buo yung Matthew 13, napakaganda. Hindi ko maisasabi sa inyo lahat dahil hahaba po tayo. Pero tandaan po natin, mga kapatid, huwag natin sayangin ang salita ng Diyos. Actually, yung mga bagay na naririnig natin, yung mga bagay na natutunan natin at nalalaman natin, ito yung dinidesire ng mga propeta noong unang panahon.
Kaya nga sa verse niya, sabi, ito yung mga bagay na hinahanap ng mga propeta. Si Moises, nanalangin siya sa Diyos. Lord, show me now your glory. Panginoon, ipakita mo sa akin yung kalwatian. Ang tanong, hindi pa ba nakita ni Moises ang kalwatian ng Diyos? Hindi ba? Ginamit siya ng Panginoon na yung dagat ay naging dugo? Na yung dagat, yung Red Sea ay nahati? Nakita niya yung mana sa langit ay bumabagsak dahil wala na silang pagkain. Napakaraming himala na nakita ni Moises. Pero ano yung hinihingi niya? Show me now your glory. Dahil alam ni Moises, ang nakita lang niya ay kamay ng Diyos. Ang hinihiling niya, makita niya ang kalawatian ng ating Panginoon. Nakita natin ang kalawatian ng Diyos sa lugar na ito. Pero bakit parang hindi nakita ng marami? Dahil hindi sila nagpapatuloy. No? Tandaan po natin mga kapatid, kung narito ka at walang nangyayari sa atin, hindi nababago ang buhay natin, nakakasaya lang yung panahon natin. Pero mga kapatid, hindi ko kayo ninanais na umalis. Huwag kayong aalis sa Panginoon. Lalo kayong walang masusumpungan. Wala kayong matututunan. Walang mangyayari sa inyong mabuti kung aalis kayo sa Kanya. Kundi ang gusto kong ipahiwatig sa inyo, manatili kayo dito, unawain yung mabuti, pakinggan yung mabuti, at i-apply yung mabuti ang salita ng Diyos na naririnig nyo. Tama? Yung mga nahulog sa mabuting lupa, no? Dito malungkot si Satanas. Bakit? Sila na nandoon sa mabuting lupa, sila yung pinakikinggang mabuti ang salita ng Diyos. Inuunawa ang salita ng Diyos. Tinutupad ang salita ng Diyos at nagbubunga sila. Hindi lang konti, kundi maraming bunga. No? Tandaan po natin, isa sa pinaka-nakakalungkot na moment sa Biblia nang makita natin sa Matthew 21:19 na kung saan nakita ni Jesus yung fig tree. Ano Tagalog ng fig tree? Nakita ni Jesus yung fig tree. Nung makita niya yung fig tree na walang bunga, ano ginawa ni Jesus? Ano ginawa ni Jesus nang makita niya walang bunga yung fig tree? Kinurse niya yung puno na yon. Ano sabi ni Jesus? Mula ngayon, huwag ka na magbunga pa. At nang sila'y bumalik ang mga alagad doon sa lugar na iyon, na nakita nila yung fig tree na kinurse ng ating Panginoon, na sinabi ng Diyos dahil nagugutom na sila Pero pipita sana sila Ay, walang bunga. Ano ginawa ni Jesus? Kinurse niya. At nang sila'y nagawi uli sa lugar na iyon, nakita ng mga alagad na yung puno ay natuyo. Hello? Mga kapatid, kaya nga ano gusto ng Panginoon? Tayong lahat na nakakabit sa Kanya ay magbunga. Palatandaan na may buhay sa atin. Palatandaan na nasa atin talaga si Jesucristo. Sa puso natin, sa buhay natin, nagbubunga tayo. Ano ang binubunga natin? Kaluluwa. Nakapag-aakay ka ng mga kaluluwa kay Kristo. Ano binubunga natin? Binubunga natin ang mga fruits of the Holy Spirit. Do you have the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance? Punong-puno ka ba ng pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Punong-puno ka ba ng kasiyahan, kagalakan? Hindi kasiyahan na dulot ng sanlibutan? Hindi kaligayahan na dulot ng kasalanan? Kundi kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos, kaligayahan sa pagtupad sa Kanyang mga salita. Meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang long-suffering? Ikaw ba'y maamo? Nasa iyo ba? Nagiging kamukha ka na ba ng Panginoong Jesucristo? Na kung sino si Kristo, sabi sa Ephesians 5, be like Christ, be imitators of God. Na maging, ibig sabihin doon ng salitang imitator, ang ibig sabihin sa original ng imitator is, maging Xerox copy ka ni Jesus.
Are you a Xerox copy of Jesus? Nakikita ba sa atin si Jesus sa buhay natin? O kinatitusuran tayo ng mga tao? Hello? Alam niyo mga kapatid, naiiyak ako kasi bakit? Alam niyo, sa mga araw na ito, ang lalakas ng loob ng maraming mga tao ngayon na magsalita ng masama kay Kristo sa social media. Ang lalakas ng mga tao ngayon, ipagsigawan ang kasalanan nila. Ba't hindi tayo magiging bold para i-share ang katotohanan sa mga tao? Mga kapatid, huwag natin sayangin ang salita ng Diyos na binabahagi sa lugar na ito. Matuto tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, praise God. Matuto tayong mahalin ng Panginoon. Pinakikita niyo ba yung pagmamahal sa Diyos? Kung sinasabi mo mahal mo ang Panginoon, pakita mo. Pakita mo mahal siya. Piliin mo siya. Ba't ang dali natin piliin ang sanlibutan? Ba't ang dali natin piliin ang kasalanan? Pero siya na namatay para sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin, na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Hindi natin mapili-pili ang Panginoon. Mas pinipili natin ang kasalanan. Mas pinipili natin ang umiwalay sa Kanya. Masyado tayong mapurol ang ating mga puso. Hindi ako manghingi ng sorry sa inyo. Bihira lang ako magsalita ng ganito. Kilala niyo ako. Amen? Amen? Kilala niyo ako. Sabi nga, Pastor, baka sobra mo namang bait. Pag nasaktan niyo ang Panginoon, nasasaktan din ako. Sabi sa verse 17, yung mga propeta at yung mga righteous people, they long to see what you see. They long to hear what you heard. Gusto nilang makita yung nakita ninyo. Gusto nilang marinig yung narinig ninyo, sabi ng Panginoon sa mga alagad, sa mga tao noon. Gayon din sinasabi ko sa inyo, mapalad kayo sa iglesyang ito, napupuspos kayo ng salita ng Diyos, pinapakain kayo ng masasarap na pagkain. Sa iglesyang ito, hindi kami nagkulang ng mga leader sa inyo, kung paano namin kayo alagaan, kung paano namin kayo ihatid sa Panginoong Hesukristo para maging banal kayo, maging kalugod-lugod kayo sa Diyos. Pero bakit hindi nyo nakikita yun? Posible nasa church ka, may hawak kang Biblia ngayon, naglilingkod ka sa Diyos. Yung iba nasa ministry pa, pero namimiss mo. Namimiss mo yung karanasan na maranasan lubos ang Panginoon at ang pabor ng Diyos. Sabi sa verse 19, na ibig sabihin, ay isang taong naghahanap sa Diyos, kung hinahanap mo talaga ang Panginoon, tatanggapin mo siya. Hanapin niyo ang Diyos. Ganon niyo hinahanap ang Diyos. Kung paano mo hinahanap ang kayamanan, sabi nga sa aklat ng Proverbs, kung paano mo hinahanap ang pera, kung paano hinahanap ang ginto, kung paano mo hinahanap ang kayamanan, gayon mo hanapin ang Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kung hinahanap mo siya, masusumpungan mo siya. Amen po ba? Bakit hindi mo siya masumpungan? Bakit very dull ang buhay mo? Ba't hindi ka masaya sa Panginoon? At hinahanap mo pa yung ibang kasiyahan. Kasi hindi mo siya hinahanap. Pero kung hanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Yun ang sinasabi sa Biblia. No? Sabi doon, He will reveal Himself. I-reveal niya kung sino siya. Basta't hanapin mo lang siya. Alam niyo, napakatagal ko ng Kristiyano, hindi ko pinagmamalaki ito dahil lang sa biyaya ng Diyos.
Pero wala akong ibang nasumpungang kasiyahan, kagaligayahan, kundi kay Kristo lang. Nasumpungan ko magbilang ng makakapal na pera. Nasumpungan ko rin na wala akong mabilang na pera. Pero parehas lang pakiramdam. Bakit? Hindi ako napapaikot ng pera, pero ang buhay ko umiikot sa Panginoon. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala ako. Amen? Amen? Praise God. So, brothers and sisters, apply the Word of God. Understand the Word of God. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Ingatan nyo yung salita ng Diyos na pinakikinggan nyo sa lugar na ito. No? Makinig kayo, magbasa kayo ng Biblia. Hindi lang kayo makasapatan na nakikinig lang, magbasa kayo ng Biblia. Mag-aral kayo ng Biblia. Saliksigin nyo ang kasulatan. Be a habit. Maging discipline tayo. Kinakailangan na ang salita ng Diyos na maging standard ng buhay natin. Hindi yung nababasa nyo lang yung napapakinggan nyo lang sa mga social media. Hindi yun ang standard natin. Ang standard natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Lagi niyo sabihin, ano ba sinasabi sa salita ng Diyos patungkol dyan? Ano ba sinasabi sa Biblia patungkol dyan? Mga kapatid, kung ang ating puso ay gaya ng tatlo, yung nasa matigas na daan, nasa dawagan, at nandun sa mabatong lugar, mga kapatid, panghuli, ang gawin niyo po ninyo, mula sa umagang ito, bungkalin mo ang iyong puso. Bungkalin mo ang iyong puso araw-araw. At paano mabubungkal? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Meditate on the Word of God. Sabi ni Joshua, meditate the Word of God day and night. Pagbulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Ano pinagbubulay-bulay mo pag nakahiga ka na? Nanood ka ng Netflix, 5 oras ka nanood, tapos nahiga ka na, hindi ka man lang nag-pray. At pinagbubulay-bulay mo, yung napanood mo pa rin. Na wala na tayong panahon sa salita ng Diyos. Hindi masamang manood ng mga ganong bagay. Piliin nyo lang yung pinapanood nyo. Hindi ko kayo pinagbabawalang manood, pero magbigay ka ng panahon para sa Diyos. Pangalawa, keep sowing. Sa lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos dito, alam nyo, minsan nakaka-discourage eh. For 25 years, binigay mo buhay mo, inalay mo yung lakas mo, yung panahon mo. Gusto mong matulog, hindi ka makatulog dahil gusto mong masarap na maipakain na salita. So, so, So mga kapatid, so, siguro narinig naman ako sa dulo. Narinig niyo po ba ako? Sa dulo? Okay. So,
Sound check, sound. Sound check, sound, sound, sound. Sound check. Mga kapatid, anong dahilan bakit kami nagkakaganito, nagkakandaiyak pagka na lalaman po namin na na hindi tayo at ninanais ng Panginoon, no? Bakit? Mahal namin ang iyong mga kaluluwa. Ayaw namin kayo mapahamak. Tama? No? So sana ipag-pray nyo rin kami anumang mga bagay na dumating sa buhay natin, lahat tayo magpatuloy na sumunod at maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Huwag tayong tatalikod sa Kanya, magpatuloy tayo sa Kanya. Amen po ba? Sumunod po tayo sa Kanyang salita at i-apply po natin ang salita ng Panginoon. Mapalad tayo, no? Mapalad tayo, bakit? Kasi tuwing linggo nakakarinig kayo ng salita ng Diyos. Mic, mic test, mic test, mic, mic. Nitong linggo, may Miyerkules pa, may Biyernes pa. Mic test, mic test. Mic, mic, mic test. Mic test, mic, mic. Kasi yung mga sinishare po doon ay patungkol po sa salita ng Panginoon na kailangan ng ating mga kaluluwa para tayo mag-grow, para tayo lumago, Sound, para tayo umunlad, para maging matibay ang ating sound, pananampalataya. sound. Sound check, sound. Sound check, sound. So mga kapatid, Sound check, sound. mahal po namin kayo. Naniniwala po ba kayo na mahal namin kayo? Dahil mahal, kaya namin kayo mahal? Dahil mahal po kayo ng ating Panginoon. Amen? So magpatuloy po tayong lahat. Itingin po natin ang ating mga mata sa Panginoon. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin po natin ang salita ng Diyos. Okay, huwag po kayong mawawala sa ating anniversary, September 1, no? Ang guest speaker po natin ay ito po, announce ko na po. Ang guest speaker po natin sa September 1 ay isang pastor na galing po sa Manila. Sila po ay nagmimisyon sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kagagaling lang nila sa ibang bansa. Doon ay nagmimisyon para po maghatid ng mga kaluluwa kay Kristo. Siya po ay na-picture niya sa 700 Club yung kanyang testimony. Siya po ay dating ganyan. Ano po yun? Siya po ay dating bakla, no? So, pero binago po ng ating Panginoon, Heso Kristo, no? So, mga kapatid, napakaganda, mag-invite po kayo ng mga kakilala niyong ganon, na may pag-asa po sa buhay nila, na mahal din ng Panginoon yung mga taong ganon at gusto ng Panginoon na makakilala sila sa ating Diyos. Lahat po tayo ay makapag-invite. So, September 1, yung ating family day, o anniversary, 25th anniversary ng church. Okay po, lahat po tayo tumayo.